Ang pinakahuling pahayag mula sa Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na kinikilala nila si Senator Gatchalian bilang Senate President ay tunay na nakakabahala. Bakit? Pag-usapan po natin yan. Kanina lang, nadinig ko na naman itong si Claire Castro pero nakakatakot yung kanyang pahayag na sinasabi niya na kinikilala nila si Senator Gatchalian bilang Senate President. Bakit nakakatakot itong pahayag na ito? Well, una, because si Senator Gatchalian was not elected as Senate President. He was elected as Senate President pro tempore. Kung magpasa, parang sa President siya ang Vice President. Ikalawa, wala pong legally constituted quorum kanina na para sabihin na meron talagang lawful na election. Yung 12, kahit bali-balik rin mo man ng konstitusyon, hindi po yan magiging quorum. Sa imahinasyon lamang po yan ng mga mahilig sa bendalo, pwede nilang i-interpret yan na yan ay quorum, yung 12. So ito isang tahasang pambababoy, panloloko sa ating lahat at ito ay pag-disregard at talagang binasura na at binaboy na, tinapakan na, niyurakan na ang ating konstitusyon. At ngayon sa pahayag na ito ng Malacanang na kinikilala nila si Gatchalian ay meron pong kakaiba tungkol dito. Bakit? Kasi nung si Senator Alan Peter Cayetano ang nahalal na Senate President, nakarinig ba kayo ng deklarasyon from Malacanang na kinikilala? Well, hindi naman kasi kailangan kilalanin ng Malacanang ang Senate President. It's not even necessary. That recognition is not necessary. Bakit necessary ito ngayon para sa kanila? Because may mangyayari bukas. That's why I have to make this video right now. Dati po pa isa-isang video lang ako sa isang araw. But itong nagagana po na ito, may tunay na nakakabahala dahil sa panahon po na ito kapag sinabi ng Malacanang na kinikilala nila si Senator Gatchalian bilang Senate President, ang ibig sabihin nito, pwede nilang gamitin ang puwersa ng kapulisan, ng militar at NBI para i-enforce ang pagkilala nila na yan kay Senator Gatchalian. Kasi bukas ay balak ng grupo ni Senator Cayetano sa pamamagitan ni Rodante Marcoleta na ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing at iimbitahan ng 18 mga Marines na naroroon. Ngayon, pwedeng gawin nitong sina Senator Gatchalian under the guise na kinikilala sila ng Malacanang, manghihingi sila ng tulong sa Malacanang, sasabing ginugulo kami ang new majority dito sa Senado at kailangan namin ng police and military assistance to restore order. By doing that, I think magpapadala agad ng Malacanang dyan ng mga NBI, ng pati mga sundalo upang paalisin ang mga senador na kabilang sa grupo nila Senator Alan Cayetano, Senator Marcoleta, or even gumawa ng mga pag-aresto. Itong senaryo po nito ay sinabi ko na sa inyo ngayon para makapaghanda ang lahat, pati yung nasa mga grupo nila Senator Alan Cayetano. I'm sure na pinag-iisipan na rin po nila ito. Pero higit sa lahat, para makapaghanda din po ang ating mga mamamayan. Ang pakiusap ko lang doon sa ating mga hanay ng kapulisan at mga kasunduluhan, ang inyo pong oath ay ang inyong sinumpaan, pangunahin ay ang depensahan, ay pagtanggol ang ating konstitusyon and its legally constituted authorities. Yan po ang inyong sinumpaan. Kahit po lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, ito rin ang sinumpaan. Kaya tunay na nakakabahala na makikita natin na itong mga nakahalal na ito ng mga opisyal, may mga abogado pa man din sila mga kasama dyan sa Senado, na parang tuwang-tuwa pa na binababoy nila ang konstitusyon. Alam naman nila ito. Alam nila ito. Kaya lang sobrang desperado nila na pigilan ang investigation nila Senator Marcoleta tungkol dito sa Blue Ribbon at baka mahayag na nga kung sino-sino itong mga nakinabang sa flood control. Naghahanap ang taong bayan ng katotohanan. Ang tagal naming hinintay ito kung kailan iimbitahan itong 18 mga Marines na ito upang magpahayag ng totoo. At ngayon, with this betrayal ni Chis Escudero, biglang-bigla naging 12 sila at nagdeklara sila na sila na daw ang majority. Kahit po mga elementarya alam na ang
kalahati ng 24 ay 12. At ang majority niyan ay dapat 13. Pero ginagawa nilang bobo ang lahat ng taong bayan kasi alam nila, gawin lang natin ito at hindi papalagang taong bayan. Ang pakiramdam nila, ang mamamayan ay hindi na makukuha pa na ipagtanggol kung ano ang tama at makatwiran. Pero sa panahon ito na sinasabi ko nga sa inyo, hindi ito mga politiko na ito na inihalal natin ang magtatanggol ng ating konstitusyon, ng ating mga batas. Apparently, in the end, it will be left to the hands of the people upang gawin kung ano ang tama. Sa ating mga kaibigan, mga kasamahan, sa mga kumakampi, sa mga pink, sa mga dilaw, ano pa man ang inyong kinakaaniban. Abogado ka man, accountant, engineer, o kahit na sino pa man dyan na merong angking talino o marunong magbasa. Alam ninyo na totoo ang sinasabi ko, na ang ginawang proseso na ito kanina sa Senado ay isang tahasang paglabag sa konstitusyon. Wala silang pakime-kime, na wala silang pakialam. Kaya alam natin ito na nilalabag na nila ang konstitusyon. Gagawin pa rin nila ang gusto nila. Ang ayaw lang sana nating mangyari ay magkaroon ng kaguluhan, na bigyan ito sila ng pagkakataon na gamitin na naman ng puwersa ng kapulisan, ng militar at ng armas upang takutin ang taong bayan at ang mga senador. They were going to be pummeled into submission. Parang martial law din. Ganito po noon, noong 1972, matapos ideklara ang martial law. Sinugod ng mga pulis, ang mga PC, militar, ang Senado, isinarado ito, at inaresto ang mga senador. Dito nakikita natin na uulit na muli ang ating kasaysayan. Ang tanging magagawa natin, makilahok tayo sa anumang aktibidades kung meron mga panawagan dyan, na depensahan, protektahan ang ating konstitusyon, pati na rin ang ating mga senador. Ito ay pagtatanggol natin sa katotohanan and for public accountability doon sa pera mga pinagnanakaw. Hindi ito tungkol sa rebellion, hindi ito sedisyon, ito ay tungkol sa katotohanan. At wala nang magagawa ang mga tao kundi i-exercise ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo ng mga nanunungkulan ay pwede ring bawiin ng mga mamamayan. Ang tanging instrumento na lang po natin dito ay ang manalangin. This is not a battle against flesh and blood. This is a battle in the spiritual realms. Makikita po natin sa tindi ng kasamaan meron tayo ngayon sa ating lipunan. Imposibleng hindi po spiritual ang labanan dito. Kaya patuloy po tayo sa ating panalangin, sa ating pagtawag sa Panginoon na magabayan, bigyan ng karunungan at tapang ang lahat ng ating mga pinuno at tayo na rin mismo. Patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makialam, patuloy tayong mag-aral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all, God bless the senators, God bless those who are in the Senate, God bless you, Senator Bato, stay alive, stay healthy, bahagi ka pa rin ng labanan na ito. At para po sa lahat ng mga mamamayan, mag-ingat po tayong lahat. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.